Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod tayo at atin pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon po ay ika-18 linggo sa karaniwang panahon at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Rani Larwan. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tangging maratag gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa ating pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Sinasamba ka namin, pinagpupunji ka namin, pinasasalamatan namin, dahil sa dakila mo ang kinakuhiran. Panginoon, hari ang namin, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong Anak, Panginoong Diyos ang Panginoon sa lahat ng mga. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang mapiling ang iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang tinatampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mo ikalugod at panatilihin mong kinalulugan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ginagabayan tayo ng Diyos na hanapin ang pagkain tunay na nagbibigay buhay at nagdudulot ng walang hanggang kagalakan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha dito at bumili ng pagkain. Halikayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Umarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan, makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay, kami lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kami lahat o may kapal.
Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pinakakain ng tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain ng tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at hanggang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain ng tunay kaming lahat o may kapal. Malaki ang tiwala ni Apostol Pablo na makikibahagi siya sa pag-ibig ng Diyos na sinikap niyang paglingkuran. Sa kabila ng mga pagsubok, buong kaligayahan niyang ipinapahayag, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ang ikalawang pagkita. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo'y Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon na marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitan naman iyon ng mga tao, sila lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niyang napakaraming taong iyaon, dabag sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang buhok na ito at malapit na lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain."
Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dali ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumapit sa sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa ating lahat. God is good all the time. Sa isang malayong lugar, liblib na lugar, may mga nanay isang araw na nagkwentuhan. Sila'y nag-uusap-usap. Sila'y nagbabahaginan ng mga nangyayari sa kanilang buhay isang araw na yun. Sabi ng isang nanay, tanghali na, hindi pa po ako nakaluto ng pananghalian. Dadating na po yung aking mga anak galing sa paaralan. Wala pa pong pagkain nakahanda sa hapag. Sabi naman ng isang nanay, ako din. Padating na din po yung aking asawa galing sa trabaho. Wala pa po akong naihandaling pagkain para sa kanyang pananghalian. Dahil nga walang laman ang aking ref. Sabi naman ng isang nanay, ako din. Wala akong nabiling mga pagkain na ihanda. Ibig sabihin, ang kanilang pinag-uusapan ay kung ano ang kanilang ihahandang pananghalian para sa kanilang mga mahal sa buhay. Namumroblema sila kung ano yung kanilang ihahandang pagkain. Biglang dumaan ang isang lalaki na nagbebenta ng kaldero. Tinanong ng lalaki itong mga nanay, ano po ba ang inyong problema? Parang pasan ninyo ang mundo. Sabi ng isang nanay, parating na po yung aking mga anak. Wala pa po akong nahandang pagkain pananghalian. Ganon din po ang binagi at sinabi ng isang babae, ang asawa ko po, galing sa trabaho, pagod na pagod, wala pa po kaming may handang pagkain. Sabi ng lalaki, mayroon po akong i-offer sa inyo. Itong kaldero ko, kung bilhin po ninyo ito'y nagmimilagro. Kaldero na binibenta ng lalaki, nagmimilagro. Sabi ng mga babae, di nga, oo, totoo, sabi ng lalaki. Itong kaldero kong ito'y nagluluto ng masarap na pagkain. Nagmimilagro ito. Kaya bilhin nyo na. Alok ng lalaki sa mga babae. Sabi ng mga babae, sige na, try po natin. Testingan natin kung totoo yung sinasabi mo. Kaya ang lalaki, kinuha niya yung napakalaking kaldero, ipinatong niya sa kalan. Sabi ng lalaki, mainit na po yung ating kaldero. Wala naman po tayong panggisa. Sino po may mantika sa inyo? Sabi ng isang nanay, ako po. May mantika ako sa bahay. Sige, kunin mo. So, sabi ng lalaki, kinuha ang mantika, ipinuhos sa malaking kaldero. Sabi ng lalaki, may mantika na tayo, wala naman pong bawang at sibuyas. Sino dito sa inyo may bawang at sibuyas? Sabi naman ng isang nanay, mayroon ako. Yun lang po yung natira ko sa bahay, sibuyas at bawang. Kinuha ang sibuyas at bawang, inulog sa kaldero. Sabi ng lalaki, may sibuyas at bawang na tayo, wala naman po tayong karning gigisahin. Sino dito sa inyo may karne? Sabi ng isang nanay, ako po. May kukunting natira doon sa bahay. Kunin mo, sabi ng lalaki. Inihulog ang karne sa loob ng malaking kaldero. Sabi naman ng lalaki, may iginisan na po tayong karne,
Wala naman tayong pagsahog na gulay. Sabi naman ng isa, mayroon ako sa bahay na tirang gulay. Sabi ng lalaki, sige, kunin mo. Inihulog ang gulay sa napakalaking kaldero. To make a long story short, sila ay nakapaghanda ng pinakamasarap na pagkain sa oras na yun. At lahat sila ay nabusog at nakakain. Ang tanong, anong klaseng milagro ang mayroon sa kaldero? Hello? Anong klaseng milagro ang mayroon sa kaldero? May milagro ba o wala? Anong mayroon? Anong milagro? The miracle of sharing. The miracle of sharing. Kahit kunti, basta't ibahagi, ito ay nagbibigay solusyon. Ulitin ko, kahit kunti, basta't ibabahagi, ito'y nagbibigay solusyon. Amen? Amen. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo. Nakita ni Jesus na maraming tao at palubog na ang araw. At ano ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Anong sabi ng mga alagad ni Jesus sa kay Jesus? Panginoon, pauwiin na po natin sila upang makahanap sila ng mga makakain. Palubog na po, paggabi na po. At anong sagot ni Jesus? Kayo ang magbibigay ng pagkain. Abay, nabigla sila sa sagot ni Jesus. Ang problema na kanilang sinabi kay Jesus, sila pala ang solusyon. Ang problema na sinabi nila kay Jesus na wala silang pagkain, ito maraming mga tao sa harapan ni Jesus, sa kanila din pala ang solusyon. At anong sinabi ng mga alagad? Panginoon, mayroon lamang po tayo 5 tinapay at 2 isda. Mayroon tayong tinatawag na synoptic gospels. Ano ibig sabihin ng synoptic? Sabi nila dito daw ng champion sa Bible quiz. No? Wala na siya dito, no? Pumasok na siya sa seminary. Oo. Diba? Anong tinatawag na synoptic gospel? Mayroon bang nakakaalam? Ano ibig sabihin ng synoptic gospel? Synoptic gospel, ibig sabihin, they see Jesus in the one eye. Nakita nila ang isang pangyayari sa kaparihong mata ng mga authors sa Bible. Ang sino itong synoptic gospel? Si Mateo at si Lucas. Magkapariho, may similarity ang kanilang kwento tungkol sa buhay ni Jesus sa kanilang karanasan. Kaya tinawag silang synoptic gospel. Ngayon, ang gospel natin ngayon ay tungkol kay San Mateo. Ngunit, ito rin ay synoptic. Makikita din natin itong gospel natin ngayong araw mula kay San Mateo, kay San Lucas. Ngunit, pinaka-basic ay kay San Lucas. Ano sabi niya? May isang bata po na mayroong dalang 5 tinapay at 2 isda. Dito sa kay San Mateo, hindi sinabi, di ba? Ngunit doon kay San Lucas, sinabi, Panginoon, mayroon pong isang bata dito. May dala po siya 5 tinapay at 2 isda. Ang tanong, bakit bata? Bakit palagi ginagamit itong bata? Ano bang nandyan sa bata? Bakit hindi naman sabihin, itong alin na ito, madalang 5 tinapay at 2 isda? Dahil ang bata, mayroong kababaang loob. Ang bata, hindi maramot katulad natin. Tingnan natin. Mayroon lang po ang batang ito ng 5 tinapay at 2 isda. Yung batang ito, may baon siya. At alam niya na kapag ibibigay niya ito, mawawalan siya ng pagkain.
dahil baon niya ito sa kanyang pagsunod kay Jesus. Ngunit hindi niya inaalintana ang kanyang gutom, ang kung ano man mangyari sa kanya kinabukasan, ngunit ibinahagi niya ang kanyang baon, 5 tinapay at 2 isda. Para saan? Para makakain ang lahat. Self-giving, self-dying. Binigyan niya lahat, ibinahagi niya lahat, wala siyang natira sa kanya. Yun yung miracle. Yung gospel natin, itong pinaka-common, the miracle of the multiplication of the bread. At ang miracle doon ay ang miracle, milagro ng pagbabahagi na ginawa ng isang batang lalaki nang nagbahagi ng kanyang baon para makakain ang lahat. Ano ang aral na makuha natin dito, mga kapatid, sa ating Ebanghelyo? Tandaan natin, kahit konti, basta mula sa puso at ibahagi, ito ay patungong langit. Kahit konti, mula sa puso at handang ibahagi, ito'y patungong langit. Pero kahit malaki man yan, kahit libo-libo pa yan, milyon pa yan ang ibibigay mo, ngunit masama ang loob mo sa pagbibigay, hindi yan makapasok, makaakyat sa langit. Sa kukunti nating ibinahagi. Ang totoong generosity ay ang ikaw ay mawawalan. Dahil kapag nagbibigay ka lang, dahil ito'y sobra-sobra sa iyo, surplus lang yan. Hindi yan totoong generosity. Ang totoong generosity, yung masasaktan ka. Katulad ng bata sa ating Ebanghelyo, wala siyang natira. Ibinigay niya yung kanyang baon. At anong nangyari? Nakakain ng lahat, nabusog ang lahat, may sobra-sobra pa. Ganon ang Diyos. Kapag magbigay tayo, ibabalik ng Diyos liklik, siksik, at umaapaw. Amen? Sabi nga ni St. Francis of Assisi, it is in giving that we shall receive. Sa pagbibigay, tayo makatanggap. Liklik, siksik, at umaapaw. Pagbabahagi. Tandaan natin, mga kapatid, hindi man tayo bahagi ng solusyon, huwag tayo maging problema at dagdag sa problema na yon. Ulitin ko, hindi man tayo bahagi ng solusyon, huwag ka maging dagdag sa problema. Maging solusyon saan? Sa kukunti, sa kapiranggot, sa kapiraso, gusto mong ibahagi para sa lahat. Ang Diyos ay tinitingnan kung malaki man, maliit ang iyong binabahagi. Maliit man yan, pero mula sa kaibuturan ng ating puso. At ano ang larawan ng pagbabahagi? Anong larawan ng generosity of self-dying? Sa banal na Eucharistia, si Jesus nagbigay din. Si Jesus nag-alay din ng kanyang sariling buhay. Walang tinatanging, walang pagpigil. Self-dying, dahil mayroon siyang self-giving. Sa banal na Eucharistia, si Jesus ay nawalan upang tayo ay magkaroon. Si Jesus ay nagbigay ng kanyang buhay para tayo ay mabuhay. Yun yung pinakamalalim na kahulugan ng pagbabahagi. Si Jesus nagbahagi ng kanyang buhay sa banal na Eucharistia, namatay siya upang tayo ay mabuhay. Tingnan natin sa ating Ebanghelyo kung narinig natin kanina. Nung tinanggap ni Jesus ang tinapay at isda, anong ginawa niya? Tumingala siya sa langit, nagpasalamat,
pinaghati-hati niya, pinagpira-piraso niya, at pinahati. Ito rin ang Eucharistia. Pinagdasal natin, pinagpira-piraso natin, at binahagi upang lahat ay makakain. Sa pagpapatuloy natin itong banal na misa, tanungin din po natin ang ating mga sarili. Kailan at sa ano ang huling karanasan ko sa buhay na ako ay nagpira-piraso ng tinapay na mayroon ako upang ibahagi sa iba? Kailan ako huling nagpira-piraso ng kung ano mayroon ako upang ibahagi sa iba? Dahil ang totoong pagbabahagi ay pagpira-piraso. Ang totoong pagbahagi ay ang walang hinihintay na kapalit. Ang totoong pagbabahagi ay yung taong handang masaktan at handang mag-alay ng kanyang buhay. Kahit maliit, basta't mula sa puso at ibinahagi, ito'y patungong langit. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibig, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulugdok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinakakain ng Panginoon ang mga nagugutom. Sa Eucharistia, pinakakaloob niya ang mga pangangailangan ng kanyang bayan. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang simbahan, ang iyong bayang hinirang, ay maging tagapunla ng iyong salita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging tapat sa salita ng Diyos upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghihiganti at maisulong ang pagpapatawad at gamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang bawat kasapi ng pamilya ay maglaan ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang mawala ng pag-asa mga dukha at inaapi, bagkus ay patuloy na manalig sa Diyos na hahatol sa lahat sa takdang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lingapin mo ang iyong bayan, Panginoon, upang kabutihang dulot mo ay may bahagi namin sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Mga
nagbibigay ng buhay mo. Sa isang sangkay na buhay, nagbibigay ng Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aayin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumita para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay namin ito sanang kalugdan at kami gawin mong hain sa ilalim ng kalaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ita sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw umubog sa tawbi ng iyong kawangi sa mapagkakatiwala ang mga siwa sa sandaigdig. Ikaw ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinakakatiwalahan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob ng ito, upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ulit pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo na mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa Leleo na aming Papa at Milo Yobert naming Obispo at Natalang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at magidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon atin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manaming sumasalangit ka sa kailangan mo. Makasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, paralan sa langit, iyan mo kami ngayon. Nangangit ang kanin sa araw-araw at karaway mo kami. Sa amin, Mama Sana, parang ako, kapag-awan natin sa nakakasala. Sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa puso. Kahit yaw kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, kapulian, ngayon at magpapakailanman. Ngayon at
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayo Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Natalis na ang mga kasalanan sa lipunan. Maawa ka, Kordero ng Diyos. Natalis na ang mga kasalanan sa lipunan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, natalis ang mga kasalanan. Iwan kaloob mo sa amin ang kapayapaan. magsiluhod po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-alis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inangyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako mararamdaman at magtutuloy Sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagawin ako.
ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama sa San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal kami pinagsala mo sa banal mong pagkinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi pinagkaitan ng pagsubaybay ay gayong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Ngayong araw po ay ating ipinagdiriwang ang St. John Marie Vianney Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng special collection. Ito po ay ilalaan para sa mga programa sa patuloy na pagpubog ng mga kaparian sa ating diocese. Tumatanggap applications for First Communion ang St. Andrew the Apostle Pasay Parish. Ito po ay bukas para sa mga may edad 9 taong gulang pataas. Ang requirements ay copy of birth certificate at baptismal certificate. Ang deadline ng application ay ngayong linggo, August 2. Sa mga interesado, maaari pong magtungo at magpasa ng requirements sa ating parish office. Sa August 4, Tuesday, ipagdiriwang natin ang kapistahan ni St. John Marie Vianney, patron ng lahat ng mga pari. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa banal na misa sa ganap na 6:30 p.m. sa ating parokya. Ang misa ay iaalay para sa sama-sama nating panalangin sa lahat ng mga kaparian sa buong mundo. Sa August 7 ay isasagawa po ang ating First Friday devotion. Magkakaroon po tayo ng misa sa ganap na 6:30 a.m., Holy Hour sa ganap na 5:30 p.m., at susundan ito ng Holy Mass sa ganap na 6:30 p.m. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa. Taos po namin pinasasalamatan ang inyong patuloy na pagbibigay ng handog sa Panginoon. Munting paalala lamang po na ang balik handog envelope ang gagamitin sa pag-aalay tuwing banal na misa. Samantalang ang kaloob envelopes ay iaalay lamang po tuwing tawan Mass. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa at suporta. Mahilig ka bang kumanta at nais mong ialay ang iyong boses sa Panginoon? Inaanyayahan po ang lahat ng ating mga kapatid na may edad 40 years old pataas na sumali sa One Voice Choir at maglingkod sa pamamagitan ng pag-awit sa ating mga banal na misa. Gamitin natin ang ating talento upang sama-samang magbigay puri at pasasalamat sa Diyos. Para sa mga nais sumali o may mga katanungan, maaari pong magpadala ng mensahe sa Facebook kina Mary Ann o Hannah J. Castaneda. Iniimbitahan po ang lahat ng nagsiselebrate ng kanilang birthday and wedding anniversary na lumapit sa harapan para sa espesyal na pagbabasbas. Maraming salamat po. May mga birthday celebrants po ba tayo ngayong Pagsitayo buwan? na po ang lahat.
Dito po tayo sa harapan para sa pagbabasbas. Mag tayo po. Diyos na sa liban, bukod na papasalamat kami sa iyo para sa loob ng buhay. Linggin mo ang panalangin ng mga alagad na gumugulitan ng kanilang karawan sa buwan na ito at agagalag sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila at sa pamagitan ng patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matapasan nilang darating ng mga masasayang taon. Lahat na ito'y walang naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayon tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.